Isa ka ba sa mga mahilig mag-loan online? Or gustong sumubok sa mga online loan applications? Pero natatakot ka dahil baka maka-experience ka ng pangaharas, mga threats, or natatakot ka baka i-text yung mga nasa phone book mo? At worst ay baka i-post ka pa sa may Facebook. So for today's video ay isa-share ko sa inyo yung mga online loan application na legit na nanghaharas, namamahiya. At kahit wala pang due date ay tinetext na lahat ng mga nasa phone book mo kahit hindi mo inilagay as contact references. So ito ay base na din sa mga experience ko at yung mga experience ng mga nakapag-try na ng mga OLA na to. So sasabihin ko yung mga ilan nga sa mga OLA. So hindi pa ito lahat. Kung meron man akong hindi pa mabanggit for awareness na ay pwedeng-pwede nyo i-comment yung mga na-experience nyo dyan sa may comment section para mabasa din ng iba. Pero bago tayo magsimula ay kung ngayon kang araw nangangailangan ng mauutangan, so meron akong nilagay na mga links na subok ko na at na-experience ko na 0% interest sa may unang loan nyo. So nandyan yung link sa may description box sa ibaba at sa may comment section at pwede nyo yung itry. Pero huwag nyo kakalimutang basahin ang loan details bago kayo mag-confirm ng loan nyo. At syempre ay pwede ka din sumali sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos kada buwan. So para makasali ay lagi ka lang dapat updated sa mga ina-upload ko at huwag mo kalimutang i-message ako sa may Facebook page ko. So ayun na, simulan na natin. So disclaimer nga pala, ito ay base sa mga experience ko na din at sineshare ko lang din for awareness para magkaroon kayo ng idea if ever na hindi nyo pa na itatry at gusto nyo subukan yung ilan sa mga OLA na babanggitin ko mamaya. So ayun, sasabihin ko yung mga ginagawa nila sa mga users kahit na wala pang due date ay todo effort na sila sa paniningil. Dapat kasi sa mga ganitong OLA nakalagay na din na tatawag sila 2 days before the due date para naka-inform na agad yung mga users kung ano yung mangyayari pagka hindi pa sila nakapagbayad. So eto na nga yung unang-una ay ang Peso Here. Sino na sa inyo ang nakapag-try dito? So comment nyo dyan sa may comment section. So dito nga ay nangaharas sila, nagko-comment sa my Facebook doon sa mga post nung nag-loan. At nakalagay nga daw dito ay 3 months to pay pero 7 days lang pala. Kaya sa mga gipit na gipit at akala nila yun talaga 30 days mo babayaran. So basahin nyo ng maigi yung loan details. Huwag kayo agad confirm ng confirm. Yung iba kasi nababasa ko din sa mga post na akala daw nila 30 days pero 7 days lang. So makikita nyo naman po yun doon sa may loan details bago kayo mag-agree sa may loan or bago nyo i-confirm. Kaya lagi kayong mag-iingat sa may pag-confirm ng loan. Kasi yan na yung common na nababasa kong dahilan hindi daw nila alam, hindi nila alam. Pero naka-indicate po yon sa kanilang loan details. Kaya laging magbabasa. Next po ay ang Pera Mo. So sino na din sa inyo ang nakapag-try dito? So ito ay nangaharas din at nagko-comment sa my Facebook post nung nangutang. Ang kasunod ay ang Okay Peso. So, nagawan ko na din to ng review. So, bago kayo mag-try at maakit sa mga pinapakita nila na magaganda, mataas na credit limit at mahabang pagbabayad, tamang-tama ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng mga loan application na review para hindi kayo mabiktima ng mga ganitong OLA. So, dito sa may Okay Peso is kinokontak nga yung mga contact references kahit na hindi mo inilagay as, ayun nga, contact references mo. So, dito kasi is once na mag-allow kayo ng mga permissions na ma-access nila yung contact nyo, yung phone book, yung messages nyo, yung gallery nyo. So, ayun, makikita na nila lahat yon. At next naman is Peso Loan. So, dito naman napapansin ko sa mga OLA, laging nag-i-start sa may letter P, puro peso, laging may pera. So, ayun, dito sa may Peso Loan is email din sila ng email, text ng text. Pero hindi naman to yung 100% na harassment talaga. So, parang nag-i-inform lang din naman sila. Kaso lang is sa isang araw, sobrang dami mong matatanggap. Kaya kung ayaw mo ng ganito is pwede kayong mag-auto-block ng mga message from unknown senders or unknown callers din. Kung talagang wala pa kayong pambayad. Pero make sure kasi na pagka nag-loan kayo is mababayaran nyo yon on or before the due date na napili nyo. Para wala ding problema. So next na nga natin ang Peso Ready. Ayan, sino na nakapag-experience mangutang dito? So dito is
makukulit sila sa may email, sa text, sa may call. Ayan, reference kahit bukas pa yung due date. Sinasabihan na agad yung nangutang na ayaw magbayad kahit na wala pang due date. So ayun, in fairness naman dito sa may Peso Ready is nagbibigay sila ng discount pagka nagbayad kayo ng araw na to kahit na wala pang due date nyo. So dito sobrang sigurista ng mga Ola na ganito, no? Gusto nila bayad agad kahit na wala pa yung due date. So next is Easy Peso. So ayan, dito is nangaharas sila. Ayan, doon sa may text is tatakutin daw na ipopost sa may social media kasama yung pamilya at kung saan ka nakatira. So i-expose daw nila yon. Grabe yung mga agents ng mga Ola, kung ano-ano yung mga pinagsasasabi para lang magbayad yung mga nangutang. So next is Peso Plus, Cash ni Juan, Peso Buffet, at V Plus. So itong apat na to is sobrang kukulit sa may text. So hindi naman sila nag-i-email. At mga short term lang tong mga to. So huwag kayong magpapaniwala kung nakita nyo na 3 months, 4 months, up to 1 year yung babayaran. So hindi po totoo yun. So ito is, kukontakin din nila yung nasa may phone book mo kahit hindi mo nilagay as contact references. At next na nga natin ang My Pera. So wait lang pala, dito sa may V Plus is, may nag-message sa akin na ginagamit daw yung mga videos ko at inire-re-upload para lang makapanggoyo at makapag-akit na mga maglo-loan sa kanila. Pero wala akong kinalaman doon, so wag na wag kayong magtatry agad. Lagi kayong manood or magbasa ng mga review ng mga users na talagang naka-experience na bago kayo mag-try. So dito na nga tayo sa may My Pera. Sino na naka-experience sa inyong mangutang dito? Nagte-text sila, nag-e-email din. Pero kinagandahan dito is hindi sila nagpo-post or gumagawa ng Facebook page or group chat kasama ang mga friend list nyo. So ayun, di naman sila nagpo-post sa my social media. Next naman is si Fast Cash. Ayan, so hindi siya nagpo-post sa my Facebook pero makulit lang siyang mag-text sa mga contact references mo. Kaya kung magtatry man kayo dito is wag nyo nang ituloy, or if ever man, nakapag-try na kayo dito is make sure na sabihan nyo yung mga contact references nyo na baka i-chat sila or i-text sila kahit na wala pa yung due date mo. Next naman is si Manicat. So si Manicat is nag-i-email lang pero wala naman siyang posting sa my Facebook at text sa mga contact references. Next naman is si More Gold. So dito, nangaharas na siya at nagko-comment pa sa my Facebook post ng user. So ayan, kung ano-ano yung i-comment dyan sa my post. Plus makulit din sila sa mga contact references. At next naman is si Pinoy Peso. Ayan, grabe din tong mangharas. Kung ano-ano yung takot na sasabihin sa'yo para lang makapagbayad ka. Next ay si Lemon Loan. So ayan, very promising kasi yung mga pinapakita nila sa ads, yung mga sponsored na ads na yan. Kaya naaakit yung mga users, so wag na wag kayong magtatry agad-agad. Ayan, isa pa tong nangaharas sa'yo na user at sa may contact references. Next naman is si Ansi Cash. So ito is nagawan ko na din ng review at ako ay rejected dito. Ayan, na-reject po ako. At buti na lang kasi namamahiya sila at nananakot na ite-text ang lahat ng contact references mo. So ayun, next is si Pautang Peso, 'di ba? Puro peso, puro letter P nag-i-start yung mga Ola. So ayun, ito nga si Pautang Peso ay nanghaharas at magpapadala daw ng. So ayun, dito sa Pautang Peso, 9K ang ilo-loan pero 6K lang ang matatanggap. So grabe, 'di ba? Kaya wag na wag kayo agad-agad magta-try dito. At last ay si Digido. So eto is hindi naman siya nanghaharas pero nagbe-visit siya near Manila area only. So dito is kinagandahan, wala siyang threat bago ka mag-due. So make sure lang na pagka merong nag-text sa inyo or tumawag para maiwasan ang pangamba nyo is pwede nyo silang i-chat or i-text at sabihan nyo kung kailan nyo sila babayaran. Sabihan nyo kahit na paunti-unti ang mahalaga ay mabayaran nyo. Or kung sobrang laki naman talaga as in, nung patubo ay ang bayaran nyo na lang is yung principal amount na ibinigay sa inyo. Kasi yun lang naman talaga yung binigay sa inyo. Lalo na kung sobrang laki din ng nakaltas. So unfair naman kasi yung kasi nangangailangan ka nga. Tapos magigipit ka pa dahil hindi naman buo yung nakuha mo. So napakarami ding loan application online na legit. At makikita nyo din yan sa my YouTube channel ko. Meron na akong inilagay dyan na top 5. At marami pang legit na Ola.
At uulitin ko ulit yung i-upload. Uulitin ulit. Para masabi ko sa inyo na talagang legit sila at mapakita ko kung ano yung mga loan terms nila. So, ayun lang. If ever na ma-experience nyo yung mga ganitong panghaharas, pananakot is relax lang kayo. Huwag nyo muna silang pansinin hanggat wala pa kayong pambayad. So, huwag nyo stressin yung sarili nyo. At pwede din kayong maghanap ng source of income para unti-unti is mabayaran nyo yung nahiram nyo. Kahit na principal amount man yan, mahalaga yan. At kung nade-depress naman kayo, huwag kayong matakot na lumapit sa pamilya nyo. Sabihin nyo yung problema nyo at gagaan ang loob nyo dahil meron kayong matatakbuhan at mapaghihingahan. Last is, pwede nyo i-search si Madam Kiki Bautista sa my Facebook page at marami kayo daw matututunan about sa mga victims na mga OLA na super duper scammers at hindi legit. So, ayan lang. Salamat sa panonood.